Ipakilala ko sa inyo si Yasser Nilong, Sub-Commander ng DI, Dawla Islamiyah Magid. Ang lolo niya, ang unang mayor dito sa Pulumulok. And ikukwento niya ang buhay ng isang mujahid na katulad niya para maintindihan natin yung pamilya niya. Father nga niya namatay sa isang giyera at mga kapatid niya. And para maintindihan natin kung ano yung naging talambuhay ni Yasser. Magandang araw po sa ating lahat, sa mga manunood po. Ako po si Yasser Nilong, taga Pulumulok po, Barangay Lapu, Pulumulok South, Cotabato. Ako po ang pang-apat po ako sa aming magkakapatid. A total of 10 po kami na magkakapatid. Tapos pang-apat po ako. Dito na po ako ipinanganak sa Pulumulok. In fact, ako ay half-blooded Tibo-Liblaan. Yung lolo ko is siya yung kapatid ng lolo ko, yung unang naging mayor dito sa Pulumulok. At saka yung family namin, yung Nilong, ay isa sa mga inirerespetong pamilya dito sa province ng South Cotabato. Mula noon, ako ay bata pa lamang, ay namulat na ako sa kaguluhan na nangyayari sa paligid namin. Unang-una, yung tatay ko, mula noon, nung magulo pa yung Mindanao, yung MILF is hindi pa partner ng government natin. Yung tatay ko, bata pa kami, ay humahawak na rin ng baril sa leadership po under po sa leadership ng MILF. Noon pa sa time ni late Amirul Mujahidin, Hashim Salamat, yung tatay ko ay talagang nakipaglaban na sa military, sa government natin. Kami naman na magkakapatid, mula po doon sa pinakakuya ko, kami ay pinalaki ng maayos ng mga magulang namin. Pinag-aral kami. 3 sa mga kapatid ko yung naging nakapagtapos ng pag-aaral. Mayroong 2 na nag-aaral ng criminology. Noong time na hindi pa kami nadamay doon sa kaguluhan ng pamilya namin dito sa South Cotabato. Yung tatay ko rin, 1980s, naging barangay captain diyan sa amin sa Barangay Lapu, Pulumulok South, Cotabato, na siya yung nagdala nung democratic form of government dito sa Barangay Lapu. Kasi dati, ang talagang sistema dyan sa amin ay Datuism. Kapag sinasabi kasi natin na yung Datuism, nandyan yung oppression at saka discrimination. Kasi kung ano lang yung gustong mangyari ng mga leaders, ng mga elders, ng mga dato, yun lang yung talagang mangyayari. Walang napipil ng lahat ng lalong-lalo na yung mga IPs na wala silang nagiging karapatan sa government natin. Ang nangyayari, kung ano lang yung gustong gawin ng mga dato, kahit na yung mga barangay officials natin, wala silang magawa dahil yung dato lang ang nag-iisang mayroong kapangyarihan doon sa barangay namin, which is Barangay Lapu. Kaya nung naging barangay captain yung tatay ko, siya yung nagmulat doon sa mata ng maraming tao doon sa amin, lalong-lalo na yung mga IPs na mga relatives namin, na meron pala kaming mga karapatan sa government natin, na siyang naging dahilan kung bakit yung tatay ko ay na-engage siya doon sa oppression at saka diskriminasyon na nangyayari noon sa amin. Kaya yun yung naging dahilan upang siya ay tumakbo bilang barangay captain para imulat yung mga tao doon sa amin na pantay-pantay yung karapatan namin sa government natin. Bali, mula noon, yung tatay ko, pinag-initan na siya ng mga pinsan niya kasi ayaw nga nila yung sistema niya na ginawa niyang pantay-pantay yung karapatan ng tao doon sa amin. Nandun, kapag sinabi kasi natin na politics, nandyan na yung talagang maruming laro. Kaya yung tatay ko mula noon,
binato siya ng mga black propaganda hanggang sa dumating yung time na nakulong yung tatay ko dahil doon sa mga black propaganda na ibinabato sa pamilya namin. Then kami naman na magkakapatid, habang kami lumalaki, namulat yung mga isipan namin doon sa kung ano yung nangyayari doon sa pamilya namin, sa environment namin, na nakikita namin na yung tatay namin mula nung mga bata pa kami ino-oppress nung mga tao doon sa amin, nung mga relatives din namin. Kaya sa murang edad namin, nagkaroon kami ng pag-iisip na kumbaga parang kami na naman yung magiging kasunod doon sa kung ano yung na-experience ng tatay ko. 2010, gumraduate po ako ng high school dito sa Pulumulok. Then, ongoing noon yung training ng BMTC, Basic Military Training Course ng MILF. Kasi kami, legitimate member kami ng MILF, National Guard Front, under po sa kay Sir George Kasim. Kaya nag-training po ako nung pati yung mga kasama ko nung BMTC. Bali, that time, kami ay mga MILF pa. Pero, hindi na ganun kainit yung kaguluhan noon sa Mindanao between the government at saka yung MILF. Nung nakapagtapos kami ng BMTC, Basic Military Training Course, yun yung naging dahilan naman nung kabilang grupo, yung kabilang pamilya na ayaw sa amin, na gawing daan para kami ay i-implicate doon sa umuusbong noon na terrorist group, ISIS-inspired group, yung DI Magid, sa pangunguna ni Tokboy Magid. Mula noon, kami ay marami sa amin yung ibinabato na issue. Kami daw ay mga inspired ISIS group. Kami na magkakapatid. Linagyan kami ng brand name na Nilong Brothers or Nilong Group na talagang sumikat dito, hindi lamang sa South Cotabato, hindi pati sa mundo ng media, naging national issue yung Nilong Brothers na yun. Which is hindi naman totoo kasi yung Nilong, isang marangal na pamilya yung Nilong. May dignidad na pamilya yung Nilong, isang marangal at malinis na pamilya yung Nilong. Pero dahil doon sa mga black propaganda na ibinabato ng government sa amin that time, kasi yung PNP, yan yung mga time na eager talaga sila doon sa accomplishment that time. 2015 nang magsimula yung kaguluhan dito sa amin, talagang napakahirap nung time na yun kasi kahit saan na barangay may mga pinapatay na Muslim brothers namin. In fact, dito sa Pulumulok, umabot ng 80 plus yung napatay ng PNP Pulumulok that time. Bali kami na magkakapatid ay uminit na rin yung mga pangalan namin. Hanggang noong January 17, 2017, rinid ng regional police yung bahay namin. Kasi bagong-bago pa lang namatay noon si Tokboy Magid. Tapos, nung namatay si Tokboy Magid, ang lumabas na issue, na balita doon sa mga media, sa government natin, sa mga law enforcement, ay ang susunod daw na magiging sub-leader ay yung tatay ko. Which is hindi naman totoo kasi yung tatay ko ay legitimate member kami ng MILF that time. Kaya nung time na yun, January 17, tinaniman ng granada yung loob ng pamamahay namin. Then, kinuha yung tatay ko, ikinulong dito sa South Cotabato Provincial Jail. Kaya, yung naranasan namin noon na diskriminasyon at saka oppression, mas lumala pa nung time na nakita namin na ikinulong yung tatay namin na wala naman siyang kasalanan. Kaya nung nakulong yung tatay namin, kami na magkakapatid, na-lose control kami, wala kaming mga advisor, wala nang pumapayo sa amin na ganitong gawin namin, ganito. Kaya napilitan kaming sumama sa
grupo ng BI Magid na ibinabrand sa amin noon. Since 2017, doon na kami nagsimula na mag-organize. Yung Nilong Brothers, nag-organize na rin kami ng mga kasamahan namin dito sa South Cotabato, specifically dito sa Barangay Lapu, Pulumulok, South Cotabato. Kaya ang nangyari noon, abang nasa kulungan yung tatay namin, kami ay wala kaming matakbuhan sa PNP natin. Even though sa military at sa government natin, hindi kami noon pinapansin yung mga issue sa amin, lumalaki ng lumalaki kasi hindi naririnig yung boses namin sana na madipinsahan man lang yung pangalan namin. After 9 months, January, bali November yun na nakalaya yung tatay ko. After 9 months, lumaya yung tatay ko. Kaya nag-reorganize naman siya. Pinatawag kami lahat na magkakapatid. Kaya kinonvince niya kami na sumuko sa government natin para malinis yung pangalan ng Nilong Brothers, yung Nilong Group na ibinrun sa amin. Kaya ang nangyari, 2018, sumuko kami sa 27IB. Sa time pa yun ni Governor Desi Fuentes. Sumuko kami, 5 baril namin na high power yung dala namin, kasama yung tatay ko. Akala namin sa pamamagitan ng pagsuko namin na yun is malilinis yung pangalan ng Nilong Brothers. Ang hindi namin inaasahan, after 2 months, after namin may present sa provincial government, after 2 months, may mga nangyari na bombing mula North Cotabato, Pikit, Takurong, dito sa may part ng Sultan Kudarat at saka sa General Santos City. Doon ay kami naman yung naging persons of interest nung bombing na yun. Kasi yung family rin na kalaban namin, ayaw sa amin dahil sa land conflict, politics, ay napakalakas yung connection nila sa government natin. Yung government naman natin that time, lalong-lalo na yung PNP Pulumulok, sinakyan na rin yung issue ng Nilong Brothers na hindi naman totoo. Kaya ganun na lang kabilis lumaki yung pangalan ng Nilong Brothers. Ganun na lang kabilis sumikat yung pangalan ng Nilong Brothers dahil pati yung PNP that time nakuha na nila yung simpatiya ng pamilya na ayaw sa amin. Bali, after 2 months, hindi lang ang nangyari, mas lumala pa yung nangyari after namin mag-surrender kasi buong Region 12, after 2 months, ipinablis nung Region 12 PNP yung tarpaulin namin sa buong jurisdiction ng Region 12 na PNP. Yung tarpaulin namin na yun, na kung saan kami daw yung persons of interest, mga suspect doon sa mga bombing na yun, ay talagang hindi makatarungan kasi unang-una, nagkakaso kami na wala man lang dumating sa amin na subpina, hindi man lang sinerve sa amin yung mga warrant namin. Kasi that time, kahit walang warrant, pwede kang uliin. Bali kami, ang nangyari sa amin, akala namin na yung inaakala namin na pagsuko namin ay malilinis namin yung pangalan namin, ay siya rin palang naging dahilan upang mawalan kami ng tiwala sa government natin, sa PNP natin, at saka sa military. Kasi napaka sakit isipin na sa kabila ng effort mo na sumuko ka para malinis yung pangalan mo, ang mangyayari ay magiging walang sesay rin pala yun. Dahil after 2 months, yun nga, nagkakaso kami, shoot to kill agad yung order sa amin na magkakapatid. Mula noon sa tatay ko, magkakapatid kami, may mga pinsan ako na nandun sa tarpaulin. Bali kami, nung time instead na nabuksan yung isipan namin, yung mga puso namin na sumuko para malinis yung pangalan namin at saka maiwasan na yung gulo dito sa South Cotabato, kabaliktaran yung nangyari. Na-discourage talaga kami na sa kabila ng pagsuko namin, walang naging saysay yung pagsuko namin dahil mas lumala pa yung sitwasyon. Kaya mula nung 2018,
talagang pinangatawanan na lang namin na sasama kami sa grupo ng DI Magid at saka DI Hasan. Maraming engkwentro yung naranasan namin, kasama ko yung mga kapatid ko, yung tatay ko. Hanggang 2020, namatay yung tatay ko sa isang engkwentro rin, operation doon sa Radjaboyan. Doon na namin na, mas lalo pa namin na feel doon yung pagiging pangatawanan na lang talaga namin na yung paglaban sa gobyerno natin, kasi yung inaasam-asam namin na justice doon sa nangyari sa pamilya namin mula nung kami ay nagkatarpulin, wala man lang kumausap sa amin. Then nag-surrender kami, akala namin na mapakikinggan yung boses namin, maayos yung problema namin. Yun pala ay yun din yung magiging daan upang mawala yung tiwala namin sa government natin. Kaya mula 2018, ang buong Soc-Sargen, nalibot namin itong buong Soc-Sargen, naikot namin kasi pinaghahanap na kami ng military. Tapos ang ginagawa namin noon, nagdesisyon na rin ako na lumaban kahit saan kami maabutan ng PNP, ng military. Lalaban kami kapag kami ay nagkasalubong or nagkaabutan sa isang area. Yung nag-order din ako na lahat nung makikita namin na papasok na PNP sa Pulumulok dito sa may Barangay Lapu, papuntang Bintong, Sumbakil, Barangay Coronadal proper, pababa doon sa Barangay Lumakil, Barangay Raber. Yan, Muslim area yan lahat. Pagka pumasok yung PNP dyan, siguradong kung hindi sila maaambos, engkwentro yung nangyayari. Kaya, naging personal na rin yung away ng PNP Pulumulok sa amin kasi lumaban na kami. May mga namatay na kami na kasamaan, may napatay rin kami na PNP, sa hanay ng PNP Pulumulok na pumapasok doon sa amin kasi wala na kaming matakbuhan sa PNP natin, sa government natin, at saka sa military natin. Sinubukan na namin na magdiwala pero hindi namin nakuha yung hangarin namin sana na matapos yung kaguluhan na nangyayari dito sa South Cotabato. Kaya kahit saan namin nakikita yung mga PNP, inaambos namin sila. May mga napatay kami sa hanay nila. Kaya yun ang nangyari na naging violente rin pati yung PNP. Kasi pati yung mga hindi na namin kasamaan ay pinagpapapatay na nila dahil hindi nila kami maabutan. Yung mga pamilya ng mga kasama ko, marami silang pinatay na walang kalaban-laban. In fact, dito sa Barangay Lumakil, meron silang tinalian dyan na 3 lalaki na civilian nung nag-operate sila. Pero hindi nila naabutan yung target nila. Kaya kumuha na lang sila na 3 lalaki doon na tinalian nila sa likod yung kamay nila at pinatakbo, saka pinagbabaril ng walang kalaban-laban. Isa yun sa mga naging dahilan kung bakit lumaki yung gulo dito sa South Cotabato dahil hindi na namin kailangan mag-organize or mag-recruit ng mga kasama namin. Sila na mismo yung lumapit sa amin, sumama sa grupo namin dahil doon sa naranasan din nila na oppression at saka diskriminasyon, pinagpapapatay yung mga pamilya nila na walang kalaban-laban, nakikita nila, tinalian pa yung iba. Tapos yung iba sinasalvage, meron pang hindi nakita hanggang ngayon yung mga bangkay ng mga Muslim. Umabot po ng 80 plus na Muslim brothers natin yung namatay dito sa South Cotabato during that time. Mula 2016 papuntang 2020. Maraming pinatay yung PNP Pulumulok dyan sa amin na wala nang katarungan na pagbatay sa isang tao. Kaya napilitan kami na lumaban pati na yung mga kasama namin sa abot ng aming mga kaya. Kasi wala na kaming malapitan. Dumating yung time, may isang unit na dumating dito sa South Cotabato, unit ng AFP, yung 5th SF Battalion sa pangunguna ni Sir Colonel Carlileo Nagak ng 5th SF Battalion. Tapos yung XO niya that time, si Sir Miharis, at saka yung mga tauhan nila. Yun yung sumubok na kumausap sa amin na i-convince kami na pag-usapan yung problema at saka baka pwede daw kaming magtiwala uli sa government natin.
Then may isa rin na kasamaan, yung may tauhan yung 5th SF Battalion na Muslim brother namin, Tausog, si Sir Ed Ali. Siya yung naging na-engage talaga sa amin nung time na gina-negotiate kami doon sa Barangay Lapu. Tapos kasama pa niya si Lieutenant Colonel Miharis, yung XO nila that time. Kaya kami, medyo na-impressed din kami. Lalong-lalo na ako kasi yung mga time na yun, hindi basta-basta napapasukan yung barangay namin, yung Muslim area. Pag pumapasok yung kahit na anong unit doon, talagang maramihan. Hindi pwedeng isang patrol, 2 patrol lang yung sasakyan nila papunta doon kasi talagang maaambos sila. Pero itong mga tao na ito, nakita ko yung sincerity nila na kami ay i-convince para mapag-usapan yung problema namin. Nung unang meeting namin, doon sa Sitio Kulubi, Barangay Lapu, na siyang pinaka magulong lugar that time dito sa South Cotabato. Sentro ng kaguluhan, yung Sitio Kulubi, Barangay Lapu, Pulumulok, South Cotabato. Unang beses na pag-uusap namin, nung Muslim brothers na yun, na si Sir Ed, kinonvince niya kami na pag-usapan yung problema. At baka sakaling kami ay magtiwala muli sa government natin. Sabi ko sa kanya, Sir, may mga bago natin gagawin ito, may mga demand kami na kailangan ninyong ibigay sa amin. Then, at the next meeting namin, isinama talaga niya si Sir Miharis for the first time in history na mayroong kernel na pumasok doon. Tapos walang dalang baril. Kasama niya si Sir Ed doon sa... Kaya kami, medyo nakita ko sa kanila na hindi away yung gusto nilang mangyari. Kundi mapag-usapan kung ano yung punot dulo ng problema dito sa South Cotabato. Nung time na yun, na-convince niya ako unang lumabas na sinubukan ko magtiwala. Kasi sa PNP, hindi ako pwedeng lumabas sa PNP kasi shoot to kill yung order sa akin kahit saan ako makita. Kahit yung mga kapatid ko nga mula 2017 hanggang 2020, marami, 6 sa mga kapatid ko yung nalagas. And then, yung time na yun na dumating yung 5th SF, doon namin naisip na bigyan namin ng daan yung kapayapaan dito sa South Cotabato sa pamamagitan ng ipinakita nila sa amin na tiwala. Kinausap ko yung mga kasama namin na ang magiging puhunan natin dito sa pakikipag-usap sa government natin through 5th SF is yung tiwala. Kasi nakita ko sa kanila na nagtiwala rin sila sa amin kasi hindi biro na isang mataas na opisyal yung papasok sa area na walang dalang baril. Kaya nakita ko na sincero sila na makipag-usap sa amin para sa kapayapaan ng South Cotabato. Kaya mula noon, yung time na nagdesisyon ako na bumaba, yun yung naging dahilan kung bakit naunti-unti yung kaguluhan dito sa South Cotabato ay pumupa yung tension dito sa South Cotabato. Tsaka may mga tao rin na nagparating sa akin ng suporta na kapag sumuko daw ako, ina-assure niya yung 100% na security ko ay walang mangyayari sa akin. Yun ay si former Congressman Muhammad Tong Paglas na siyang isa rin na naging pundasyon ng tiwala na ibinigay ko sa government natin. Siya yung nag-facilitate kung paano ako bumaba. And then, hanggang sa napasuko ko yung mga kasama ko, tapos naipasok kami sa program ng government natin, nakausap din ako nung governor natin, yung Governor Reynaldo Tamayo. Nabanggit ko sa kanya kung ano yung punot dulo ng problema namin sa Barangay Lapu, pati sa 5th SF, sa military, pati yung PNP that time kasi nung during negotiation may mga kasama na silang PNP, galing region, si Colonel Mangilin, isa rin siya sa tao na nag-initiate kung paano kami matulungan. Nung sa time ng negotiation na naikwento ko sa kanila kung ano yung punot dulo ng problema sa Barangay Lapu, sa Pulumulok, na naging sentro talaga hindi lang dito sa South Cotabato kundi buong Pilipinas kasi
Nilong Brothers. Napakasikat na that time kasi dahil pinasikat nga nila. Kahit na hindi kami yung gumawa ng brand name na yun, pero yung government mismo yung gumawa ng brand name na Nilong Brothers. Kaya, nung time na nakapag-decide kaming lahat, pinababa ko lahat ng mga kasama ko. Ngayon ay 27 kami na former violence extremist na bumaba dito sa South Cotabato sa tulong ng 5th SF Battalion na pangunguna ni Sir Carly Leo Nagak at saka ni Lieutenant Colonel Sermi Harris, si Sir Ed, yung mga kasama pa niya, hindi ko na mabanggit kasi marami sila. Yun yung time na namulat yung isipan ko na hindi pala lahat ng unit ng government natin ng men in uniform ay hindi dapat pagkatiwalaan. May mga iilan sa kanila na talagang sincero doon sa sinasabi nating kapayapaan. At isa yung 5th SF doon na nakitahan namin na nagkaroon kami ng tiwala dahil ipinakita rin nila sa amin na sila ay dapat naming pagkatiwalaan. At nagpapasalamat kami sa kanila kasi itong pangalawang yugto ng buhay namin, kung hindi dahil sa 5th SF, siguro hanggang ngayon hindi pa ma-address kung ano yung problema dito sa South Cotabato. Kasi napakarami ng unit na ginagamit lang yung tulad namin ng mga surrenderist doon sa mga accomplishment nila. Ginagawa lang kaming accomplishment. Tapos kapag nasa labas ka na, pababayaan ka na, unlike dito sa ginawa ng 5th SF, kahit nawala na sila sa South Cotabato, continuous yung monitoring. In fact, nagpadala pa sila, nagpababa pa sila nung tao nila. Galing pang Maynila na magmumonitor lang sa amin ng mga surrenderists nila. Kaya nakita ko na talagang napaka-sincero nung 5th SF na yun sa usaping pangkapayapaan dito sa South Cotabato dahil sila yung naging dahilan upang yung South Cotabato ay maging mapayapa. Kaya nung time na nasa labas na kami, naipasok kami sa program ng government natin ni Gov. Tamayo, yung ECLIP program sa pangunguna ni Ma'am Sonia L. Bautista. Siya talaga yung nakatutok sa amin doon sa mga programs and services, pati yung mga livelihood, saka yung pagtutok doon sa mga kaso namin, nandyan, hindi kami pinabayaan ni Ma'am Sonia Bautista. Yung legal ng Eclipse, si Ma'am Lea Orencio, talagang tinutukan kami, hindi lang doon sa time na kami ipipresent sa government natin kasi yun naman talaga yung kadalasan na nangyayari. Yung mga units, ipipresent ka sa government, then yung government, i-receive ka, tapos pagka natapos na yung mga program na yun, bibitawan ka na parang wala na. Hindi tulad nung ginawa nung SF, talagang in-engage niya yung provincial government para matulungan yung kami na mga former violence extremists. Hanggang ngayon, yung mga kaso namin, umuusad yung mga kaso namin na nasa loob kami ngayon ng facility ng military, which is 38 IB. Ngayon, yung nagpatuloy doon sa program ng 5th SF. Kami na mga surrenderists, may mga kasama ko na nandyan pa sa loob, yung may mga case pa, nandyan pa sa loob ng kampo. Patuloy sila na nag-aalalay sa amin, yung 38 IB. Nagpapasalamat din ako sa pamunuan ng 38 IB, si Sir Pilongco, kasi kahit na hindi sila yung nagsimula na humawak sa amin, pero ipinagpatuloy nila yung commitment nila sa provincial government at saka sa 5th SF na i-adapt kami ng mga surrenderists at ipagpapatuloy kung ano yung nasimulan na programa para sa amin. Pinaparating ko rin sa kanila yung napakalaking pasasalamat namin mula sa aking mga kasamahan, sa lahat namin na former violence extremists. Nagpapasalamat kami kasi sa pamamagitan ng pag-alalay nila sa amin, pagkupkup nila sa amin, napangalagaan din yung security ng bawat isa. Hindi namin na-feel na kami ay ginamit lang, kami ay ginawa lang nilang accomplishment kasi kahit na hindi na sila yung unit yung talagang humawak sa amin, nandyan pa rin sila para alalayan kami at alagaan yung kung ano yung nasimulan ng 5th SF at nung provincial government.
Galing naman. Thanks, Yasir.